Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel. Since madaming nagtatanong kung paano mag-bid, ngayon gagawa tayo ng tutorial kung paano gumawa ng account or mag-register sa Pag-ibig website para makapag-online bidding tayo. So first, punta lang tayo sa Google Chrome. Search lang natin dito yung Pag-ibig. Yan, makikita natin meron siya mga result na lalabas. Pwede tayong pumasok dito sa corporate website or pwede tayo dito sa acquired assets. So kapag sinearch nyo to, lalabas yung yung mga options niya. Pwede tayo dito sa acquired assets, dito sa pangatlo, or pwede tayo dito sa pinaka main page niya. Ayan, pagpasok natin sa pinaka main page, meron siyang magpa-pop up na data privacy. I-check lang natin siya para makapag-proceed. And then after natin mag-proceed, ito yung pinaka main page ni Pag-ibig. Click na natin ito ay madali lang naman kasi gamit natin ang ating mobile phone para hindi na kamahirapan, lalo na yung mga walang laptop. Ito, mobile phone siya para mas friendly siya at mas maraming makaka-relate. Ito, may tatlong guhit siya sa taas. Click lang natin ito, tatlong guhit. Tapos makikita natin yung mga options dito. Meron siyang home, about us, programs and benefits. Dito tayo papasok sa my properties for sale. Ayan, pag-click natin sa properties for sale, makikita natin yung landing page niya. Andito yung option ng list of properties for sale, steps to buy acquired assets, list of winning bids and offers. So dito pwede kayo mag-explore kung ano gusto nyo, pero since ituturo natin ang paano mag-register, punta tayo sa list of properties for sale. Yan, ito din naman yung pinupuntahan ko sa mga nagtatanong kung saan makikita yung mga listahan. Dito siya makikita sa page na to. Yan. So pagpasok natin sa list of properties for sale, dito tayo sa sunod na screen yung lalabas. Ito, may tatlong option siya dito or tatlong tab. Meron siyang properties with no discount. Ito yung first auction. Ito ay wala talaga siyang discount. Mapa long term, short term, or cash nyo sa bibilhin yung property or i-bid. Tapos dito naman sa pangalawa, up to 30% discount. Magiging 30% lang yung discount nito kapag company kayo na nagbibid or bulk yung or maramihang properties sa inyong binibili. Pero kapag individual naman kayo na bidder, maximum lang siya kapag cash nyo siya binili or kapag cash ang option nyo, up to 20% discount lang. Tapos kapag short term, ang short term naman is up to 12 months lang. So kapag short term, meron kayong 10% discount dito sa pangalawang option or sa second auction. Tapos kapag long term naman or up to 30 years nyo sang ilo-loan yung property, wala din pong discount dito kagaya nung sa first public auction. And then kapag dito naman tayo nagbibid sa negotiated sale or sa pangatlo, up to 45% discount dito, pero itong 45% naman is nagma-max out lang siya kapag bulk or kapag maramihang properties ang inyong ibibid. Pero kapag isa lang or individual bidder lang naman tayo, up to 30% discount lang. So, ang magiging discount dito is 30% discount kapag cash nyo siya binili. And then, kapag short term or 12 months nyo sa hulugan yung pinaka-bahay, meron kayong 20% discount. And then, kapag long term nyo siya bibilhin or up to 30 years nyo siya ilo-loan, meron pa rin kayong 10% discount. Yun nga pala, marami kasi nagtatanong kung magkano yung price ng property. Yun yung magiging bid offer nyo. So, kung magkano yung bid offer nyo, yun yung pinaka-price ng property. Ang basis lang dito sa website ni Pag-ibig, nagiging bid price niya minimum kasi doon kayo magsisimula. Hindi kayo pwedeng mag-bid na mas mababa sa minimum bid price kasi disqualified po yung entry nyo. So, kailangan mag-start kayo sa pinaka-minimum kung yun lang naman yung kaya nyo. Pero kung kaya nyo naman tataasan nyo yung minimum para malaki yung chance nyo na kayo yung makakuha or kayong manalo sa bidding. Yun, expect nyo kasi nasa bidding, auction siya. So bastahan to, marami kayong kaagaw. Ang may pinakamataas na bid offer, yun yung makakuha ng property. So may mga instances na yung mga pinakamataas na bidder, so sobrang taas ng kuha nila, di nila tinutuloy kaya nakakancel yung contract, bumabalik ulit sa bidding. Yun yung masaklap. Pero bid lang kayo ng bid kasi malaki naman yung chance na manalo. Ituturo ko din separately yung negotiated sale kasi manual bidding po to. Although meron na tayong guide na luma, ganun pa din naman yung steps niya. Dito tayo mag-focus sa first and second auction. Sa first and second auction kasi naka-online public auction na siya. So pwede na tayo mag-bid online. And since kailangan natin mag-bid online, kailangan natin ng account. So itong ituturo natin is kung paano gagawa ng account or kung paano mag-register sa website para makapag-online bidding. Yan. So, from here, pili lang kayo kung saan kayo gustong pumasok. Either sa first auction or sa second auction, meron naman tong register button. So, pili lang tayo dito. Dito tayo sa na-feature natin na property nung nakaraan. Ang kinukuha ko naman dito is NCR. So, madami naman location dito sa mga magtatanong din kung meron bang available sa area nila. Explore nyo lang itong website kasi andito naman lahat ng listing. Kayo na lang bahala.
Ang listing naman dito is per location siya at per date din kung kailan siya available for bidding. Makita nyo man yung duration ng acceptance of bid offers, yun yung availability niya. So, halimbawa, yung na-feature natin nung nakaraan under NCR, dito tayo papasok. Ito yung January 20 to 24, pasok siya ngayong week. So, meron tayong option dito ng see invitation to bid. Pwede nyo siyang i-open. Ito yung guideline ni Pag-ibig kung paano mag-bid. Basahin nyo na lang siya. Maiintindihan nyo naman siguro yan. As is, where is po yung bidding. Kailangan nyo puntahan talaga yung property para makita nyo yung itsura bago kayo mag-bid. Yan. Hindi ko na siya explain masyado. Kayo na bahala magbasa dito. Balik na tayo dito sa list of properties for sale. Dito sa first public auction. Balik tayo sa NCR. Dito. So, makikita natin yung schedule ng January 20 to 24. Click lang natin itong see list. Ayan, dito sa see list, pagpasok natin, makita natin yung mga available properties. So, hanapin natin yung na-feature ko nung nakaraan. Kabuyaw. Ito, page. Ito, meron tayong nakitang Imos dito. Ito yung na-feature ko nung nakaraan, Imos. Ito yung ACM Woodstock Homes. Makita nyo sa list ng aking mga video sa TikTok at sa YouTube. Yun yung na-feature ko nung nakaraan. So dito, pwede natin makita yung property kasi meron na siyang picture na naka-upload sa website. Click nyo lang yung view picture. Makita nyo yung itsura niya. Yan. Meron lang dalawang picture dito na naka-upload. At least meron kayong idea kung hindi nyo man mapuntahan. At makita nyo din yung inspection date kung kailan siya kinuha ng picture ni Pag-ibig. Yan. After natin ma-view picture, pwede tayong mag-submit ng offer. Pag i-click nyo submit offer, nagre-require siya ng buyer's number. So, yan yung rason kung bakit kailangan natin mag-register kasi hindi tayo makapag-proceed na mag-submit ng offer kapag wala tayong buyer's number. Ang registration is kailangan natin mag-fill out ng details at mag-submit ng required information. So, balik tayo dito sa labas. After natin mag-click yung submit offer, since di tayo makapag-proceed, kailangan natin i-click yung register here na button. Dito tayo papasok para makapag-register at makakuha tayo ng buyer's ID na yun yung gagamitin natin para mag-submit ng offer. So, click lang natin itong register here. Yan. Pagpasok natin dito, merong 4 na requirements si Pag-ibig para makapag-proceed tayo sa registration. So, una, merong kailangan natin ng valid ID na may perma. So, ang inyong valid ID, makikita nyo din naman dito ang listahan ng valid ID. Click nyo lang yung here. Yan, nandyan naman siya lahat. So, ito. National ID, passport, driver's license, PRC, yan, marami naman siya. Kaya, for sure, kahit isa dyan, meron kayo. And then, yung ID nyo is, picturean siya or photocopy nyo siya, and then, pipirmahan nyo siya ng 3 beses. So, kailangan ng perma nyo para magiging valid siya. Yun din naman yung requirement ni Pag-ibig dati nung manual bidding pa. Ang photocopy ng ID is kailangan pirmahan ng 3 beses. So, dito, online na siya. So, kailangan nyo siyang i-upload sa website. After natin makuhanan yung picture or mascan yung ating valid ID at mapirmahan, picturean lang natin siya ulit or scan. Tapos save lang natin yung file. Yung file na yun ang gagamitin natin i-upload dito sa next step. So, ang format niya is pwedeng PNG, GPG, GP at PDF. So, nasa inyo na lang kung anong portable format na gusto nyo. And then, ang pangalawa, selfie photo. So, dito, kailangan natin mag-selfie na hawak-hawak natin ang ating valid ID card. So, yun. Alam nyo naman siguro yun. So, mag-selfie lang tayo. Hawakan natin yung ating valid ID card. At yun yung gagamitin natin pang upload dito. So, dito, makikita din natin yung ganito yung magiging tsura niya. Diba? So, passport, hawak niyo yung ID. At, yan. Solo colored picture with clear, simple background. Yan. Andyan naman yung requirements niya kung ano yung valid na tinatanggap ni Pag-ibig. So, dapat yung size ng picture ay below or hanggang 3 MB lang siya. Pag lumagpas, hindi siya pwede. So, ang gagawin nyo kapag mas malaki yung size, i-screenshot nyo lang yung picture at i-crop nyo siya para yun, liliit yung size niya. Bago nyo i-upload. After natin makuha itong una at pangalawang requirements na selfie with the valid ID and valid ID with signature, dito naman tayo sa pangatlo. Ang pangatlo is active mobile number lang naman. So, ito ay kailangan siya para makareceive tayo ng OTP or one-time PIN or password. Ang pang-apat is required lang naman ito sa mga juridical or mga company na nagbibid. So, kung individual naman tayo na nagbibid, di na natin kailangan itong pang-apat. Ayan. So, once mayroon na tayo nitong tatlo, pwede na tayo mag-proceed sa next step.
click lang natin itong proceed. Yan. So, dito sa next screen, makikita natin yung option. Mayroong individual dito at vertical or company bidder. So, since individual naman tayo, dito tayo mag-select sa individual. Mayroon tayong selection dito. Click lang natin ulit yung proceed. And then, dito, kailangan natin mag-fill up ng information. So, ilalagay natin ang ating details, name, middle name, extension, junior, senior, blah, 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 and then middle name. So, and then, date of birth at yung inyong valid phone number. So, example, fill up ko siya para makapag-proceed tayo sa next step. Ito, sample lang naman na details. Last name, example, Tila Cruz Juan. Tapos, kung meron naman extension, kung meron kayong extension, click nyo lang yung box. Pag wala naman, unclick nyo lang. Magiging mandatory siya kapag i-click nyo yung box. So, halimbawa, junior siya or senior, ayan, makikita nila naman siya. May option na lalabas. Tapos, kung yung middle name, kung wala naman kayong middle name, pwede nyo i-tick yung box. Pag meron, input nyo lang yung middle name. Tapos, yung, halimbawa, yung middle name niya dito, ayan, ganyan yung middle name niya. Tapos, yung date of birth niya. So, dapat adult to. So, hindi pwedeng recent. Kailangan natin i-update yung birth date niya. So, halimbawa, year 1990 siya pinanganak. January 1, 1990. Set lang natin. So, pagkatapos natin mayroon date of birth, makompleto natin itong tatlo. Ito, input natin yung ating valid phone number. So, after natin ma-input yung ating phone number, click lang natin yung proceed. Maglalabas yung kanyang screen na merong OTP na na-receive or merong OTP na sinasend si Pag-ibig sa ating phone number. Kunin lang natin yung OTP at i-input natin siya dito sa susunod na screen. Ayan, lalabas dito yung OTP. Pagkatapos natin i-input yung OTP, click lang natin yung proceed. Yan, lalabas dito na success. So, after natin mag-success doon sa screen na yon, lalabas na dito yung ating details. So, further na screen, mag-require pa siya ng additional information. So, after natin doon sa unang screen dito, lalabas, meron siya ditong additional details. Input lang natin siya. Ayan, tapos marital status, kung single kayo, married, ganyan. Tapos, Filipino, Pag-ibig member, kailangan yon kasi kapag naglo-loan kayo. And then, permanent address. So, NCR, blah. Fill out nyo lang siya. Fill out nyo yung permanent address. Yan. Pagkatapos nyo ma-complete ito, ganyan lang. Ang mga asterisk naman na nakapula is required siya or mandatory. So, kailangan siyang i-fill in. After natin ma-complete itong details dito, ito yung may option tayo kung ano yung preferred natin na mailing address. So, dito kasi pinapadali ni Pag-ibig ang kanilang mga sulat or kung meron kayong mga billing. So, either present, permanent, or employer's business address. Depende sa inyo kung saan kayo komportable. And then, dito sa baba, meron tayong option dito na mag-upload ng ang ating nakuha nung unang screen na tatlong requirements. So, ang isa lang naman doon is yung phone number. Itong isa is yung valid identification number na may perma. Dito natin siya i-upload. Click nyo lang yung upload ID. And then, hanapin nyo lang siya sa inyong file. Yun. So, after natin ma-upload ang ating valid ID na may tatlong perma at ang ating selfie na may hawak na valid ID, proceed na tayo sa next step. So, kailangan lang natin i-click itong agree and then submit registration lang natin. So, dito na makapag-proceed kayo kasi hindi ko siya i-fill out. Pero kapag na-fill out nyo naman siya, makapag-proceed kayo. Pag na-click nyo na yung submit, lalabas na doon yung notification. So, makaka-receive kayo ng email na ang inyong registration ay nire-review ng Pag-ibig. And then, makaka-receive din kayo at the same time ng text message na ganun din. In progress siya. So, makaka-receive kayo ng buyer's ID kapag nag-successful ang kanilang review via email. So, make sure na tama yung email address at phone number niya nilagay nyo para hindi kayo magka-problema after. Ang itsura naman ng email address na ma-receive nyo ay ganito lang. So, it means you have successfully submitted your registration. Give us a few days daw to review your application. We will inform kung yung results ay pwede na sa next step. So, via email or text message, ino-notify kayo kapag successful ang inyong registration. Yan lang. Next video naman, yung gagawin natin is kung paano mag-add to cart. Dito ko lang tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless.